Na tayong lahat. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Sige po, let's pray. Father, salamat. This is a blessed day na pinagkaloob niyo po sa amin. We are so privileged na nandito po kami sa lugar na ito in your presence, O Lord God. Patuloy po namin kayong pinupuri, sinasamba, and we continue to acknowledge the presence of your Holy Spirit this morning. Lord, turuan niyo pa po kami. Baguhin niyo pa po kami. Palakasin niyo pa yung faith namin. Palalimin niyo pa yung fear of God. At talaga, bigyan niyo pa kami, Panginoon, ng pusong masunurin sa inyo, Lord God. Maraming salamat po, Lord. We worship you. We glorify you. Let your will be done, Lord, sa buhay po namin. And let your kingdom come. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, we can be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Sige po, upo po muna tayo dito. Lahat ng mga nasa likod, upo po kayo dito sa harap. Come on. Sige po. Wala po muna Sunday school, pati dito suspended. Kasi wala po silang lugar, okay? So yung mga kids po natin, ayan, tabi po muna natin sila sa atin. And bantayan po muna natin sila, okay? So, pati sa church, pasensya na po. At wala rin pong school, okay? Amen? We believe, gagawa po tayo ng pinakamagandang Sunday school na kahit mga adults ay gustong mag-Sunday school. Amen? Sige po. So, we are still on the Blessed Life series. And this morning, tayo po ay nasa part 4 na. Pakisabi naman sa katabi mo, pang-apat na. Ayan, Kuya Abe, pakisundan. Okay? No, so, yung una, sinabi natin, bless ang taong merong fear of God. That is the first F. Yung pangalawang F, yung mga nagtitiwala sa Panginoon ay blessed. O in short, they are faithful. At yung pangatlo, ano po yun? Yung last week natin, mapalad ang mga sumusunod sa Panginoon or follower of Christ. And ngayon po, ang pag-uusapan naman natin is mapalad ang mga taong pinatawad ng Diyos. Or in English, they are forgiven by God. Ready na po ba kayo? Before I begin, let me share you this. Sikat po ito na story sa Spain. Okay, sa Espanya. This is a story about a father and a son. No? So isang araw po, nagkaroon po ng matinding pag-aaway itong mag-amang ito. Okay? Sa sama ng loob ng anak, which is, who is Paco, no? Yun yung pangalan niya, naglayas po siya sa kanilang bahay. Isang linggo po siyang hinanap ng kanyang tatay. No? So alalang-alala siya. Dahil hindi niya mahanap yung kanyang anak. Hindi niya matagpuan. Now, sa gitna po ng kanyang kawalan ng pag-asa na mahanap yung kanyang anak, bigla po niyang naisip na magpalathala ng ad sa dyaryo. So, uso pa yung dyaryo sa kanila during this time. And then, pinasulat niya doon sa dyaryo yung katagang ito. Sabi niya, Paco, which is yung pangalan ng kanyang anak, magkita tayo sa harap ng opisina ng pahayagan bukas ng tanghaling tapat. Pinatawad na kita sa lahat. Sabi niya, all is forgiven. Mahal kita from Papa. Okay? So yun po yung ad na pinapaskil niya sa dyaryo. Now, kinabukasan ng tanghali, pumunta nga po itong tatay na ito doon sa sinabi niyang tagpuan nila. Now, laking gulat niya nang makita niyang merong 80 taong nagngangalang Paco na nagpunta doon sa meeting place nila. Mga kapatid, deep inside every person's heart is a longing for those 3 words na sinabi ko kanina. All is forgiven. Pinatatawad na kita sa lahat. And sabi niya, mahal kita from Papa. Amen. Mapalad ang mga taong
pinatawad. Our main idea this morning is, ang tunay po na mapalad ay hindi ang taong walang problema, kundi ang taong ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad at hindi na ibinilang laban sa kanya ng Diyos. At ang kapatawarang ito ay natanggap natin sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung siya ay tunay na mapalad. Tunay po tayong mapalad dahil po tayo ay pinatawad na ng Diyos. So, our key text or yung main text po na pag-aaralan natin this morning is coming from Psalm 32 verse 1 to 2. Ang sabi pong ganyan, mapalad ang isang tao na ang mga pagsuway at kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Verse 2, mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. This verses was written by King David. Ito po ay nasulat niya pagkatapos niyang mangalunya with Bathsheba. Okay? Ang sabi niya, ito ang pinaka-blessed, okay, na tao on the deepest level. Meron 3 condition ka. Okay? Para masabi niya, nasabi ay ikaw ay mapalad. Number 1, mapalad ka kasi pinatawad ka. Pangalawa, ang sabi niya, kinalimutan na ng Panginoon ang inyong mga kasalanan. Why? Nagka-amnesia ba ang Panginoon, Ate Wilma? Hindi. Ang ibig lang sabihin is that hindi na niya inaalala ang iyong mga kasalanan. Hindi kagaya ng katabi mo. Di ba? Yung kasalanan mo 5 years, 10 years ago, alalang-alala pa niya. Habang sinusulat ko ito, naalala ko yung nangyari sa amin ni Kuya Abe. Last year, no, merong isang pagkakataon na hindi niya niremit ang kanyang sahod. Pero umamin din siya. Pero hanggang ngayon, natatandaan ko pa at binabalik-balikan ko pa. Pero kung tutuusin, sa tagal niyang nagtatrabaho, iniriremit naman talaga niya ang kanyang mga sahod. Hello? Hindi ho ba ganyan ng mga tao? Ang dami mong ginawang maganda sa isang pagkakamali lang, wala na. Burado na lahat ang magaganda. Amen. Pero tignan po ninyo ang Panginoon. Ang sabi niya, ang Diyos, kapag pinatawad ka, kinakalimutan na niya yung mga kasalanan mo. Amen? At ang sabi pa po ni King David, hindi itinuturing ng Panginoon na nagkasala. Okay? Kapag humarap ka sa Diyos, hindi po niya tingin sa'yo kriminal or makasalanan or marumi. Amen? It's all because of hindi po sa ating performance, hindi dahil mabuti ka, okay, naging mabait ka. It's because of our Lord Jesus Christ. Nakakasunod. Now, kinote po ito ni Apostle Paul sa Romans chapter 4 verse 6 to 8. Now, dinagdagan niya on verse 9. Ang sabi niya, ang mga sinabing ito ni Haring David, yung sa Salmo, okay, ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, ito pong pangako na ito ay hindi lang para sa Jews, kung hindi para sa iyo at para sa akin. Amen. The deepest blessed life isn't life of someone who has everything. It is the life of someone whose sin is no longer counted against them because God has forgiven and justified them. Sabihin nga po natin, I'm forgiven, I am justified. Ito po ang isang problema po natin kahit pinatawad na tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, guilt. Hindi ho ba? Sino pong nakakaramdam ng guilt every time na tayo'y nagkakasala? Every time na nakakagawa tayo ng sobra. Every time na nakakagawa tayo ng kulang. Diba? Pag meron po tayong mga pagkukulang, hindi ho ba nakakaramdam tayo ng guilt? Tama po ba? And the result of guilt sa buhay po natin is devastating. Hindi lang sa physical, but also in our mental and our emotional health. Ang sabi po ni King David,
sa Psalm 32. Ito yung after 1 year, no? Talagang in a span of 1 year, penindigan na yung kasalanan, no? Mag-repent. Only when Prophet Nathan confront him na doon po siya humingi ng tawad at talagang kinumpisal yung kanyang kasalanan. And then ito po yung sabi niya, verse 3 ng Psalm 32. Nung hindi ko pa pinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Amen? If you are truly born again at talagang nananahan ng Holy Spirit sa loob mo, kapatid, kapag ikaw ay nasa state in which alam mo you are living in sin, ganito po ang pakiramdam mo. Mabigat. Hindi ka makakilos. Hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Yes, pwedeng tumatawa ka, but deep inside, you are grieving. Can you relate? Hanggat hindi mo kinumpisal sa Diyos ang kasalanan mo, hindi ka napanatag. Right? Ganun po ang ginagawa ng guilt. Sabi pa pong ganyan, araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan na ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. No? Yung strength mo, para kang natutuyuan. No? Sabi po ganyan. And then verse 5, ngunit sa wakas, sabihin mo sa katabi mo, finally, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo, sabi ni King David. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Amen? You know, ang forgiveness po ng Panginoon is unlimited, always available for us. But He requires na tayo ay magtapat at magsisi at talagang ikumpisal yung ating mga nagawang mali sa Kanya. Amen? Sino po ba ang makakablot ng ating mga kasalanan? Hindi ho ba? Wala naman? Sinong makakapaglinis po sa atin aside sa Panginoon? Amen? Now, tingnan po ninyo yung emphasis, no? That only God has the ability to cleanse us na tayong mga makasalanan. Isaiah 1:18, ang sabi po niya, kahit pula na, parang dugo ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko kayo hanggang sa pumuti kayong parang niebe. Andiyan palang gaano ka karinat. Andiyan palang makanano kang gewa, kakarok. God can still cleanse you. Amen? David, a murderer, at talagang adulterer po siya, no? Pero he was still called God's after man's own heart. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman murderer yan. Amen. Kaya po, sabing ganyan, no? Kahit pula na, parang dugo ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko pa rin kayo. No? Hanggang you will be whiter than the snow. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, we are still in process. Lahat po tayo. Amen? Kung naghahanap po kayo ng perfect na tao sa church, sorry, wala po kayong mahahanap na perfect. Because lahat ng tao na nandito ay pinapagaling ng Panginoon, nililinis ng Panginoon. Kaya po kung titingin ka lang sa katabi mo, bukas lang o next week lang, mag-backslide na ko. Right? Amen. Ang kapatawaran po ng Diyos ang nag-aalis ng tunay na guilt na meron po tayo before God. At binibigyan niya po tayo ng kalayaan na mamuhay ng hindi na nagtatago sa Kanya. Hello? Si Adam, when he sinned against God, di ba po nagtago silang dalawa ni Eva? Hinanap sila ng Panginoon, ang sabi ni God, Adan! Adan! So tinawag ang Adan Kenny. No ka rin ka? Ano? It doesn't mean God doesn't know their actual location, pero nawala yung fellowship niya kay Lord because nagkasala po siya against God. Amen? Ganyan ang ginagawa ng kasalanan, kapatid.
Kapag hindi ka umaamin, nagtatago ka. Hello? Di ba? You are separating yourselves against your brothers and sisters and even kay Lord. Di ba? If we are in sin, hindi ba po hindi ka makapag-pray? Right? Hindi ka makapagbasa ng Bible mo. Amen? Kaya if you want to remove the power of sin in your life, confess it. Ilantad me. Hello? Get someone that you trust na godly mentor, godly brother and sister, and confess that sin to someone. Amen? And of course, kay Lord. Kasi doon lang po papasok yung healing sa buhay po natin. Amen? Sabi pong ganyan, this is what we call grace. Yung paglilinis ng Panginoon sa atin. Ang sabi pong ganyan, merong maling katuruan or thought na pumapasok sa bawat isa sa atin kapag narinig po natin yung grace or biyaya ng Panginoon. Kasi pag sinabing grace, hindi mo deserve yan, pero binigay ng Diyos sa'yo. At deserve mo, pero hindi pinataw sa'yo. Yun po ang grace. Nakakasunod po ba? Now, sabing ganyan, merong mga iba na nag-iisip, since God is a forgiving God, we can continue living however we want. Pero mali po yun. Hello? Yes, hindi mauubos ang grace. Laging nandyan yan. But it is not a license for you to repeat again and again yung pong ating mga pagkakamali. Remember this. Every time that we commit the same mistake, para po nating pinapako ulit ang ating Panginoon sa krus. Nakakasunod. Ito daw dapat ang tamang belief or mindset na dapat itanim natin sa ating isip at puso. Sabi pong ganyan, God forgives you by grace, and that grace brings you into a new life. Ang sabi po ni R.C. Sproul sa kanyang quote, sin remains in the believer, but it no longer reigns. The justified sinner may fall, but he cannot live contentedly under sin's rule because Christ now reigns in him. Tagalogin ko po, yes, walang perpekto. From time to time, pwede pa rin po tayong madapa. Tama po ba? Umaamin po ba tayo? Right? Pero ang sabing ganyan, hindi ka daw magiging kontento sa ganyang klaseng kalagayan. Tatayo at tatayo ka mula sa putik. Hindi yung nadapa ka na sa putik, mag-swimming ka pa. Lawin ming kasaypin mo, puto sa pakyang putik. Hello? Di ba po, ang natural natin na reaction is kapag nadumihan ka, nadapa ka, tatayo ka ulit, babangon ka. Amen. Kaya nga po mga kapatid, sabi po ni Apostle Paul, ito yung tanong niya. Dahil ba may grace? No? Sabing ganyan, sa verse 21, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Yun po ang sabi ni Apostle Paul. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Amen? Di ba po, sino po ang nagpa-water baptize? Yan, yung mga na-water baptize na dati at yung recent. Hindi ho ba ang explanation natin is that hindi ka lang sumasapi sa isang relihiyon kapag ikaw ay nagpa-water baptize. Hindi mo lang sinasabi that you are now a born-again believer. Ang ibig sabihin po noon is that nakikiisa ka kay Kristo, namatay ka na doon sa luma mong buhay. At pagbangon mo, you have a new life in Christ. Tuloy po natin yung verse 3. Hindi ba nyo alam na noong nabautismuhan kayo kay Heso Kristo, ito daw ang kahulugan nun. Kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing ng kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama,
tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bago ka na. Kaya magbago ka na. Right? Amen? Alam niyo po, yung tinanggap po natin na kapatawaran, yes, libre yun para sa atin. Amen? But meron pong nagbayad para sa atin. That is our God, the Father. At ang bayad ay hindi simple-simple lang. Ang bayad po is His Son, His one and only Son, our Lord Jesus Christ. Ephesians 1:7-8, ang sabi pong ganyan, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, wala nang iba. Amen? Not by good works, not by religious ritual, hindi ng mga prayer, good works, kapatid. That is just a result. Amen? It's not a means for salvation. Ang sabi pong ganyan, sa pamamagitan lamang po ng dugo ng ating Panginoong Hesus, tinubos po tayo ng ibig sabihin, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Napakalaking biyaya ang ipinagkaloob ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pang-unawa. Amen. Meron ka palang malaking biyaya sa Diyos kapag ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Amen. Our forgiveness isn't cheap. It was purchased through Christ's blood. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Napakamahal pala niyan. Hindi pala yan basta-basta. Ang katumbas pala niya ay ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga po, ito po yung hamon sa atin ng Acts 3:19. Kaya magsisi kayo at manumbalik sa Diyos upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Kapatid, kahit na tagal mo dyan na mag-swimming, babalik at babalik ka pa rin naman kay Lord eh. Di ba? Bakit hindi pa ngayon? Amen. Sabi niya, magsisi kayo at manumbalik sa Diyos. Pag po sinabing magsisi ka, ibig sabihin, change your mind. Kumbaga, kung papunta ka na doon sa mali, mag-U-turn ka, bumalik ka sa tamang daan. Hello? Amen. Kung may kasalanan ka, huwag mong itago. Huwag mong takasan. At huwag mo ding i-justify. Siya kasi, kaya ako nagawa yun, siya kasi. Amen? Dalhin mo sa Lord. And just be real enough to confess your sins before God. Amen? Actually, patapos na po ako eh. No? Sabi pong ganyan, 1 John 1:9. Ngunit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, this is the condition. If you want to be forgiven by God, sabing ganyan, ipahayag mo daw sa Diyos ang ating mga kasalanan. Mapagkakatiwalaan siya at matuwid na papatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. Amen. Kahit sino ka pa, kahit anong nagawa mo pa, return to God. Amen. Balik ka sa Panginoon. Amen. Yung pong kanina na kinuwento ko, si Paco, tayo pong lahat ay si Paco. Ang inaantay po natin na marinig is, all is forgiven. At mahal pa rin kita. Yun po ang sabi ng Lord sa atin. Amen. Kahit anong pagkukulang mo, anong bang nagawa mo, if babalik ka sa Panginoon, He is willing to forgive us. Kagaya po ng prodigal son, di ba? Meron dyan picture doon sa last slide, Kuya Abe. Yung sinabi sa Luke 15:20. Habang malayo pa siya, tumakbo na siya patungo doon sa kanyang anak. No, sabi ng verse 20, samantalang malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama at naawa sa kanya. Tumakbo ang kanyang ama at niyakap siya at hinalikan. Andyang batyang keng koral babi, andyang marinatyo.
Enepengdirihan nin tatang na. Di ba? He hugged him. He welcomed him. And he accepted him. Mga kapatid, ganun din po yung status natin eh. Wala naman pong righteous sa atin. Amen? Sino po nga amen? Yes, makasalanan ako. Amen? Hindi po tayo better doon sa mga tao na nasa labas. Amen po ba? Kailangan pa rin po natin. Amen? Yung forgiveness ni God. Ang sabi po ng Psalm 103, verse 8 to 12, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi mo nga kayang ubusin ang pagmamahal ng Diyos eh. Kasi ang sabi ng Lamentations, the love of the Lord is new every morning. Hindi kagaya ng tao, di ba? Yung love tank natin, nababawasan. Kaya kailangan meron kang gawin sa kapartner mo, i-workout mo yon para mapunuan mo yung tank niya. Right? Yung love tank. Pero si Lord, grabe, sabi niya, hindi nauubos ang pagmamahal niya sa atin. Hindi siya palaging nanunumbat. Hindi kagaya ng katabi mo, laging nanunumbat. Diba? Yung mga nakalipas na, kagaya ni Lord, kinakalimutan na. Amen. Hindi na laging sinusumbat. At sabi, hindi siya nananatiling galit. Pwede namang magalit, pero pwede 5 minutes lang. Pwede 1 hour lang. Amen? Hello? Hindi niya tayo pinaparusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Thank you, Lord. Hindi ka po taong kagaya namin. Kasi kung si Lord kagaya nating mag-isip, He will always make sure na He will get even. Di ba? Tayo, we always want na kumbaga, bala mo, dapat ares bakanda ka. Right? Ketang gewa mo ka na ako. And you will say, may araw ka din sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang topic. Verse 11, dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung may takot ka sa Diyos, ganito daw kalaki, kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Ito po ang puso ng Diyos. Ayaw ka naman niya talagang parusahan eh. Hello? Hindi ba nga sabi niya, dinidisiplina ko ang aking mga anak, dinidisiplina ko ang aking mga mahal. Kapatid, huwag mo nang antayin, mapalo ka kay Lord bago ka sumunod. Hello? Bakit? Kasi ayaw kang mapahamak ni Lord eh. Ayaw kanyang magtuloy-tuloy doon sa landas where it leads to death spiritually. Amen? Hindi ka po niya hinihintay mapurusahan, no? Nag-aantay po siya na ikaw ay magtapat at magsisi at magpakumbaba sa Kanya. Amen? Pinatawad na kita sa lahat. Mahal kita. Papa. Amen? Baka po kung merong magsulat ng pangalan po natin sa dyaryo or magpalabas ng ads sa Facebook, tayo pong lahat ay pupunta doon sa meeting place. Dahil alam mo, yun yung kailangan mo. Amen? Hindi judgment, hindi condemnation, kung hindi forgiveness. Kaya po mapalad ang mga taong nakakaintindi ng tinanggap nilang pagpapatawad mula sa Diyos. Amen? Yan po yung God na pinaglilingkuran po natin. Amen? Huwag mo nang itago pa, huwag mo nang takasan, huwag mo nang i-justify, dalhin mo kay God. Amen? Hindi ko po kayo kilala lahat anong ginagawa nyo 24/7 sa buhay nyo. Only God knows. At ang lagi kong prayer sa inyo is that the Holy Spirit will always speak sa inyo. Saan man po kayo. That yung voice ng Holy Spirit, yung conviction niya, yun ang maging matinding tinig sa buhay ninyo. Amen.
Magsisi, magbalik, at magtapat. Kapatid, this is the message of the Lord for us this morning. It's short and simple, but powerful. Amen. Pinatawad ka na. Now live the new life that God intended for you. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at nais ko pong awitin natin yung kantang ito. This is a song about pagbalik sa Diyos, pagbabalik sa Panginoon, no? This is a song from Spring Worship. Nais ko pong awitin natin siya or damdamin yung mensahe kung hindi po natin siya alam. No, it's a 7-minute song, but this will be our closing prayer this morning. No? Sige, Kuya Abe, play mo. I-drag mo na lang yung video. Hallelujah. Thank you, Father. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe, reminder sa amin ngayong umagang ito na kami ay mapalad dahil pinatawad nyo na kami. Kinalimutan nyo na ang aming mga kasalanan at hindi nyo na po kami binibilang sa mga tao, Lord God, na merong sala. Lord, salamat, inabswelto nyo po kami sa aming mga nakaraang buhay, sa mga old habits na mali, mga pagkakamali po namin, pagkukulang po namin. Salamat po, Panginoon. Indeed, mapalad po kami, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, for the blood of our Lord Jesus Christ na talagang naglinis sa amin, sa aming pong mga karumihan. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. We worship you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Babalik sa'yo, Ama, iyong awa at habag. Sige po, huwag mong pansinin yung katabi mo and just focus sa love ni Lord sa'yo this morning na pinaparanas niya through this song.